Hello? Okay Yes, ba? dinig na. Okay, ma'am, dinig kita. Dinig mo po ako? Oo. Loud and Okay. clear. Yes, ma'am. So, good morning, good morning, good morning po sa lahat. Welcome po ulit sa Itulay Online Tutorial. Good morning, Tutorut. Namiss Good po morning, Tutor kita. Joshua. Uh, Kumusta? Tutorut, Kumusta? okay lang naman po. Medyo busy lang po sa school, pero kaya naman po. Okay, pareho Okay tayo. po. Busy. Yes po, tutor. Babati lang po muna ako, tutorut ha. Ako muna po. Okay. So, good morning po. Good morning ulit po sa lahat. Sa akin pong SDO, Batangas Province. Sa akin pong supervisor na bumisita po sa school namin kahapon, si Ma'am Jillian Macaraig. And sa amin pong OIC, si Ma'am Sweetheart. Sa akin pong mga kasamahang guro sa Agoncillo National High School. At saka po sa akin pong mga estudyante at sa lahat po ng mga tutis. Good morning, good morning, good morning po. Ayan. Good morning. Ako na naman, Tutor Josa. So, babati Yes rin po. ako. Oo. Unang-una sa lahat, magandang umaga sa inyong mga cuties, sa ating mga kapwa guro. Magandang umaga. Binabati ko rin ang aming principal na si Dr. Leo B. Asilo, ang aming department head na si Ma'am Rosalina Esondong, ang aming mga master teachers, si Ma'am Nancy, si Ma'am Ruby, si Sir Jess, ang aking mga kasamahan sa TLE department, at sa aking mga students din, Tutor Josa, grade 7 Dahlia, na sumusubaybay din sa atin ngayon. At sa lahat ng mga tutis, magandang umaga sa inyong lahat. Yan. Yes po. Yes, Tutorut. And again po, sa mga magko-comment po, so pakigamit po ng hashtag TLE Tulay Handicraft. Yan po. So, Tutorut, bibigyan natin sila ng 2 minutes para po babasahin po natin yung kanilang mga comments and pwede po silang magpabate. Ano po, bibigyan po sila natin ng yes po, 2 minutes po. Ang dami na nga po eh. Paano po ba? Ang dami na nga. May kapangalan kayo, Tutor Josa, si Josa Espiritu. Okay. Kaya Josa nga, ma'am, tapos ano siya, mention siya ng mga pangalan. So ibig po bang sabihin nun ay parang hinihikayat niya yung mga yung iba na manood? Yun po bang ibig sabihin kapag mini-mention ano? So yun nga po So ang galing naman po. So ayaw po mag-play ng aking 2 minutes. Bakit kaya ganon? So okay lang. So tuloy. So yan mini-mention niya yun, nakakatuwa. Ano po, sina Kerubin nandyan, sina Benji. Ang dami po nila ngayon, Tutorut. Oo, sila Samantha, sila Shara, yung aking student. No? Ang dami yan, si Althea. Opo, nadadagdagan po sila. Arnold, Anton. Ito pong mga taga-Diamantina, ma'am. Ang dami po nila. Ito Jebesile, hindi ko na mabasa mga pangalan, no? Mark Ashike, ayan po. Macy, Ang dami po nila. Yes, Jercel ma'am. Lloyd, Yes. Opo, si Joanna, si Ronaline, ayan po, nandiyan po sila, si Ral. Hi sa inyong lahat. Si Precious, yes, good morning po sa ating lahat. Yes po. So, sa tingin ko po ay naka 2 minutes na tayo. Ayaw kasi gumana. Okay, proceed na po tayo. Yes, yan, Tutor Ruth. So, welcome po ulit sa TLE7 Exploratory. So, ulit po, handicraft making po tayo and nasa week 4 na po tayo, Tutor Ruth. Nakaraos na po tayo sa 3. Ano po? Ang bilis nga po. Ang bilis. Opo, medyo nakakalungkot kasi po, maya-maya tapos na po yung school year, ano? Oo nga. Pero masaya din po at the same time kasi nga po ang ating mga tutis ay magiging mga grade 8 na po itong mga nanonood sa atin. Ano po? So, baka po magkaroon na tayo ng bagong mga manonood. And baka po supportahan pa rin naman nila tayo dahil nga po iba-iba po yung in-offer. Ano po, bawat year level. Ano po? Yes, Tutor Josa. Yes, Tutor Ruth. Yes po. Okay. Sa ating learning outcome number 2, create embroidered article, no? Yung 2.2 color scheme are applied in creating the designs. 2.3 design is transferred following the given steps. Okay. So yes, yan po ang ating magiging topic para sa araw na ito. So madali lang po yan. So Friday return muna po tayo. Balikan muna po natin yung nakaraang Friday. Ayan po, kung natatandaan pa po nila yung diniscuss last Friday.
So, ano nga Ayan. po? Ayan. So, ang diniscuss natin last time ay, Principles of design. yes, principles of design po. Natatandaan pa kaya nila ang diniscuss last time na principles of design? Ay nako, natandaan yan nila dahil magagaling. Magagaling ang Yes ating mga po. tips. Opo, tsaka po, magaling po ang ating tutor, si Tutor Ruth at si Tutor Ezra po ang nandun po. Ano po? Thank you nga po pala kay Tutor Nahuli Ezra. ako noon, Tutor Josa. Nasa school naman po ako nung panahon na yun. Medyo lumalaban din po ang signal dun eh. Okay, so ito po yung mga principles of design natin. So tingnan nga natin kung natatandaan pa ng tutis natin. So meron tayong balance. Ano pa kaya yung iba? Paki-type nga po sa comment kung natatandaan pa nila. Ano kaya yung iba? Tingnan Bukod nga sa natin balance. ang memory ng ating mga tutis, no? Tingnan nga natin. So meron pa ulit tayong emphasis. Yes. Ayan, ang daming itinype nung isa. Si Jercel, itinype niya ng lahat. May harmony. According to Kerubin, harmony. Yes po. Ma'am, yung si Jercel, sinabi niya na harmony, proportion, balance, rhythm, emphasis. So, tingnan nga natin. Ako, ang galing. Ayan nga po. So, tandang-tanda pa po niya. Si Jercel ga po kaya ay ano, babae lalaki. Hindi ko po makita yung masyado yung picture niya eh. Jane Agunoy. Okay, ang galing naman. Yes po. Parang siya ay bago. Ano ma'am? Bago. Bagong Yes, bago. cuties natin. Ano po? Ayan, ang dami pong bago. So, ayan. So, close your eyes, mga cuties. Yan, Tutor Ruth. Close your eyes. Pikit nga po natin ang ating mga mata. Yes, mga cuties. Ano po? Eyes. Habang po nakapikit ang mata natin, ano pong ating nakikita? Mga cuties. Anong nakikita natin? Tutor Ruth, ikaw, ano nakikita mo? Wala akong nakikita. Parang pag i-close natin ang eyes, ibig sabihin it is the absence of light. Yes. So, as in black po, 'di ba? As in wala po tayong nakikita. Ano po? So, sabi ni Shaira, madilim daw. Yes, madilim nga po. So, kaya po kailangan po natin ng kulay. Ano po? Kailangan po natin ng kulay. Kailangan natin i-open ang ating mga mata para po tayo ay makakita ng kulay. Ano ba? Ang atin po atang mga cuties ay parang mga Crayola. Ano po, Tutor Ruth? Yes, kasi po, binibigyan po nila ng kulay ang atin pong tutorial na ito. Ano po? So, ano po kayang favorite? Yes po. Tutor Ruth, anong favorite color mo? Ayoko isabi dahil baka Ang atin kayang mga cuties, ano kayang mga favorite colors nila? So, sabi ni Samantha, absence of light. Black po, yes. Wala pong nakikita, sabi ni Rogen. Anong favorite color nyo, mga cuties? Ako, ang dami ko kasing favorite, iba-iba. Depende, ma'am, sa panahon. Ano po? Pero, minsan, Tutor Josa, I like red. I like red, no? Parang ano siya, yung strong, yes. So, ayan po, ang dami po nilang favorite. Si Kurt, blue. Si Carlo, orange. Ayan, ang dami. Ano po? Yes, ang dami-dami nilang favorite na kulay. So, ayan. May red, may purple. So, eto, napakadaming kulay nito. Familiar po kaya sila dito? Mga cuties, ano kaya to? Ano kaya yan? Ano kaya ito mga cuties? Yan, naglalabasan pa, mga kulay. Parang si Carlo, favorite lahat. Si Kerubin, sabi niya orange color ang sa kanya. Yes, orange. Si Paula, ayan. Purple. Ayan. May nag-ano dito parang nagkakaroon tayo sa election Sa election. Parang may election fever, Tutor Josa, baka maano tayo dito. Yes, open naman po. Kumbaga yan ay kanilang opinion. Ano po? So, galang natin ang kanilang opinion kung gusto nila yung kulay na yon. Ano po? So, sabi po ng iba, color wheel. Color wheel nga kaya ito? Okay, yes, tama Ariana, po. Color wheel. Yes, tama. Tama lahat sila. Yan, si Ariana, si Althea, si Lian, yes, Arnold. Ayan, so facts about color. So,
tingnan nga natin kung alam ng mga cuties natin to. So, Tutor Ruth, kayo nga po, ano po yung number 1 dyan? Okay, color wheel was invented by... Sino kayang naka-imbento? Ano yan, na-imbento lang? Basta na lang lumabas? Yung parang basta na lang lumabas na parang na meron na talagang kulay. Nga. So, color wheel ha, color wheel mga cuties sa pinag-uusapan natin na hindi yung as in basta, ay kulay lang. Sino naka-imbento ng kulay na to? As in color wheel ha. So, tingnan natin, parang wala siguro mabagal ang kanilang typing. Okay, i-reveal ko na ha. Yan. So, according po sa aking pagre-research, si Isaac Newton pala ang naka-imbento ng color wheel. So, as in, ma'am, dati nga may mga kulay na. So, pero siya ang as in naglagay sa isang color wheel or sa isang wheel ng mga kulay. Tama si Samantha, color wheel. So, number 2, the most common favorite color. Ano kaya ang most common favorite color? Kumbaga ay parang karamihan sa mga tao, ito yung paboritong kulay. Ano kaya? Isa kaya sa mga favorite nila to? So, tingnan nga natin. The most common favorite color is? Yan. So, blue. Blue daw po, Tutor. Kahit po sa ibang bansa, mas gusto po nila yung kulay blue. Ayan. So, oo nga, no, ang blue. Parang peace, ma'am? Mapayapa. Oo, bakit kaya hindi green? Diba ang green is the green grass of hope. Opo. So, ayan. So, blue. Tama sila. Siguro sila ay nagsa-search. Nanghuhula. Ano po? So, yan, Tutor Ruth, ano po yung number 3 natin? Okay, fear of color. Ano kaya ang tawag sa fear of color? So, ayan, tama lahat sila. Si Paula, si Ray, si Rogen, si Ariana, si Jose Espirito, si Joanna Marie. Yes. Yes, blue. Ang fear of color kaya ay tinatawag nating, yes, si Shaira, ang bilis Si Gillian, ang bilis sabi dyan is chromatophobia or chromophobia. So, maalin ha? Yes, Tutor Ruth, tama. Yes po, tama po ang chromatophobia. Tama din po ang chromophobia. Yes po, tama po sila. Isa lang po sila. Opo. Yes. So, colors that makes you hungry. Ano kaya yung kulay na nakakagutom? Sa tingin mo, Tutor Ruth, ikaw? Ako, siguro hindi ko isabi. Bakit? Ako, kasi, parang alam ko to dahil nga, kadalasan kasi, ganito yung kulay ng mga fast food, di po ba? So, tingnan nga natin. Yes. Yes. So, sabi ni Shara, yung crispy na na masarap. Yan. Yan. Mga cuties, red and yellow. Yan, kaya alam nyo na ang mga kulay ng fast food. Kaya ganyan ang kulay nila. Kasi ginugutom kayo. Di ba, Tutor Josa, ang kulay ng lechon, di ba red? Opo. Opo. Siguro yung maganda sa mata. Ano po, yung pala yun. Kaya pala, may logic po pala. Hindi po pala basta, favorite color to ng may-ari. Kailangan ganito ang kulay. So, yung pala ay may, behind dun sa kulay ng mga fast food na yun. Ano po? At ito naman, ano daw ang first color na nakikita ng baby? Ikaw, Tutor Ruth. Sa tingin mo kaya, di po ba, Tutor Ruth, may baby ka na? Ano kaya sa tingin mo ang nakita niyang unang kulay? Sa tingin kaya ng ating mga, Green? Pwede din green? Green. Sabi nila, sabi po nila Arnold, nila Samantha, yan, red daw. So, tingnan nga natin. Yes, red daw po. Red. Siguro nga, ma'am, ay dahil sobrang tingkad niya, ma'am, Kaya siguro red. Ano po? Madaling mahagip ng mata ng bata, yung red color. Yes. So, yes po. Research din. Yes, yan. So, ano po ba nga yung tinatawag nating color schemes, Tutor Ruth? Ano po ba yun? Color schemes. Okay. The choice of colors used in various artistic and design contexts. They are used to create style and appeal. Totoo naman yung Tutor Josa, kasi pag pag walang kulay, bland masyado. Pero pag lagyan mo ng kulay, talagang nakakapagbigay ng saya,
Tapos Opo. maganda tingnan, no? Ganon. Opo, opo. Para po sa akin din gano'n. So siguro ma'am sa ibang mga ano, mas gusto nila kumbaga plain lang or ano lang. So 'di ba po Oo. iba-iba naman tayo. Ano po? So ang kulay nga ay nagpapaganda. Sa akin palagay Yes. ma'am, 'di po ba nagpapaganda, nagpapasaya gaya ng Yes. sinabi niyo. Ayan po. So the beauty of any color scheme depends upon how well the colors harmonize. Ayan, hindi po basta ano na lang ano, hindi po basta na Oo. lang nakapag-combine ng mga kulay, "Ay gusto ko 'to, ang ganda nito. Ay ang ganda nitong isang 'to, ay ang ganda." Oo, Eh, hindi kasi naman po pala hindi naman sila hindi belong together. Ano oo. po? Parang hindi bagay, hindi ibig sabihin na alam mo na yung iba't ibang kulay, pwedeng-pwede na siya i-combine. So, meaning sometimes may mga kulay na hindi bagay paghaluin. Yes, Yung, ma'am. di Opo, ba? opo. Opo, ma'am. Oh, ayan. So meron ma'am tayong iba't Ayan. ibang uri ng kulay. Ito ma'am yung una ay, yan sabi ni Kerubi, nagbibigay ng buhay sa isang larawan, bagay o paligid ang color. Yes, tama naman Oh, po. ang Yes. ganda ng sabi ni Kerubin. Yes. So meron po tayong tinatawag na monochromatic. So ano ba yung monochromatic? It is one color harmony in which uses the same color in different values and intensity. So pampara ito yung mga kumbaga monochromatic, parang isang kulay lang ma'am ano, pero iba't Yes, iba yung isang shade kulay. niya. Ma'am ano, iba't iba yung shade. Yes. Merong sobrang dark, merong light, ganun nga yun ma'am ano. Yes, yung dark masyado, tapos naging medyo dark kunti, hanggang naging light na naman siya. Yes, ma'am. Kaya mono, ano ma'am, mono. Parang isang kulay lang na iba't iba lamang ng shade. Ano po? So, yan, Yes. Chutorut. Adjacent naman, Chutorut. Ano kaya ang adjacent color? Or adjacent? Color harmony. Okay. Ano ito? AKA Also, analogous color harmony that are next to each other on the color wheel. yan. So, tingnan natin, Chutorut, ang picture ng kasunod, ha? Ayan. Yan, Chutorut. Ayan na ang adjacent color harmony. No, makikita natin no, ang kulay ay talagang talagang magkaano lang sila, magkatabi or talagang magkakulay lamang sila. Yes, ma'am. Okay. Pag sinabi po natin adjacent nga, kung ano yung magkakatabi sa color wheel. Ano po? Magkakatabi. Adjacent means katabi. Ano po? Yes. Yes. Tuturot, ito naman po ang sunod ay complementary color harmony. It is a very pleasing color that are opposite in the color wheel. So kung yung adjacent po ay katabi, ang complementary naman po ay katapat. Ayan. So sabi ni Kerubin, magkatabi. Yan. Ang complementary naman po ay magkatapat or opposite sa ating color wheel. So sa ating color wheel, so ang magkatapat po dyan ay ang red at green. Magkatapat po ang orange at ano ba to? Red or violet. Ayan po. So iyon po ang complementary, magkatapat. Ano po? So how about split complementary, Chutorut? Ano naman po kaya yun? Split complementary, ang ibig sabihin nito ay start with one color, meaning nagsisimula siya sa isang kulay, find its complement, and then use the two colors on either side of it. Tingnan natin ang sample po, ha? Ayan. Ayan. Split complementary color. So, meaning, yung yellow at saka yung green, yung blue na naman at saka yung green, and then mayroong red. Yes po. Ang complementary po bali ng red ay yung yellow, green, at blue-green. Kasi po ang katapat ng red ay green. Ang sabi po, pag split complementary, kung ano yung katapat, at yung nasa gilid nila. Ano po? Kung ano po yung nasa gilid ng katapat ng kulay. So, yan po. Red ay yellow-green at blue-green. May sinasabi po si Renz, 90 degree ay complementary. Ayan. So, punta po tayo sa... Yes, sa triad naman po. Ano kaya ang triad? Triad gives quite a vibrant version of color. It uses colors that are evenly spaced around the color wheel. Evenly spaced. Ang color po sa color wheel ay 12. Ano nga po? So, sabi dyan ng triad ay evenly spaced around the color wheel. So, ito ang triad. So, bibilang kayo ng 3. Tapos po yung paapat, ayun po yung triad. Ano po? For example, mag-start po tayo sa yellow.
bibilang po tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Ang tapos po natin Ayan. ay blue. Ano po? Yes. Tapos po, bilang ulit tayo ng 4, red naman po ang kasunod na triad. Ano po? Opo. Kung nag-umpisa po tayo dun sa green, so bibilang po tayo ng 1, 2, 3, 4. So, violet po. Ano po? Tapos po, bibilang po ulit tayo ng 4. Magiging orange naman po. Ano po? Yes. Every time na mag-ano sila, halimbawa, mag-start sila sa blue, bibilang sila ng 4, then kung saan na naman tatapat yun naman ang kulay na, yun ang triad color na ibig sabihin. Yes po, opo. So, ayan. So, method in transferring of design. So, meron po tayong 3 method. So, ang una po natin dyan ay ito. So, ito po ay, yung picture po ay kinuha ko lang sa Peacock and Fig.com. So, wala po kasi ako makitang free na picture. So, galing po dyan yung ating picture. So ang una pong transferring method ay ang tracing method. Ayan po, tracing. A method which the design is directly transferred onto the light sources, marking chalks or pencil, tracing wheel, and carbon paper. So para po tayong nagbabakat lang. Alam niyo po ba yung tutor? Yung bakat din po ba ang tawag sa inyo? Yung para pong trace. Sa amin po kasi ay nagbabakat, parang ganon. Yun po ang tawag sa amin. Diba usually, Tutor Josa, pag gusto mo yung isang design, tapos hindi ka naman masyadong marunong talaga, gumagamit tayo ng yung pencil, tsaka yung tracing paper ba, di ba? Meron tayong ganun. Tapos idikit natin doon, and then magti-trace tayo, di ba? Ganun yun, no? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Diba? Tracing method. So, yan yung sa tracing method. So, how about naman po ang ating, yan po ang sunod, Tutor Ruth. Okay, hot iron transfer. It is ready-made design, normally printed in black, blue, or gray ink, which activated by the heat of an iron. So, meaning, talaga ito, yung parang pwede mo siyang mabili, Tutor Josa, no? May mga nito sa, may mga pabili na ganito ng mga design. Tapos, ilagay niyo lang sa, halimbawa, kung saan niyo gusto ilagay. And then, pwede na yung plancha natin, di ba? Opo, ma'am. Tapos, magdidikit na yung design doon. Yes, ma'am. Opo. So, parang ganun lang mga cuties madali lang. Oo, pero yung stamping, yung parang ni-stamp niya lang doon sa sa cloth na gusto mong doon mo ilagay ang yung design. Yes, ma'am. Opo, ganun nga po. Napanood ko din nga po kung paano nga po ginagawa ito. So, gumagamit po talaga sila ng asing iron. Tapos po, parang pinapainitan po nila yung gusto nilang i-transfer na design. Ano po? Yes. So, ayan po, sabi po ni Kerubin at ni Joanna, binabakat. Yun nga po, sa amin ay binabakat nga po yung ganun. Ayan po. Ito naman. So, next po natin ay stamping or pouncing. Yan po. A common way of transferring embroidery design by means of stamping and pricking holes along the lines of a design using soft absorbent cloth, kerosene, newspaper, and perforated design. So, yan po, madali lang po yan, sa halip po na parang binabakat natin pero hindi po sa pamamagitan ng pagpe-pencil. Ano po? So, tinutusok-tusok po natin. Ano po? Para po makuha or matransfer yung design. So, ganun po aking pagkakaintindi. Tama po ba, Tutor Ruth? Yes, ganun po. Ganun po, Tutor Josa. No? Stamping pa rin siya. Yung parang nakikita ko yan na talagang yung may design sila na parang lang nila doon sa sa cloth, no? Kung saan ba nila gusto. Then stamp, no? Kagaya nung ginagawa natin, ba tayo nagsa-stamp man din tayo kaya may mga design din sa paper or something ng ganon. So, yes. Yes, at iyon na nga po. So, tingnan nga natin kung may natatandaan ng ating mga cuties sa ating diniscuss. Tingnan nga natin. So, punta na tayo sa ating learning task. So, ayan. So, answer the following. So, ano kaya ang type ng kulay? Itong yellow, blue, at red. So, tingnan nga po natin. So, parang yan ay nabanggit natin. Ano po? So, tingnan nga natin. Sabi ano kaya yan? Okay, sabi ni Ashley muna, activated by the heat of an iron. Yes. Okay, tama naman siya yung sinabi natin kanina. Oo. Yes.
Okay, So, late sub na. number 1 ay triad po. So, tingnan nga natin kasi may sumagot na. Tingnan nga natin kung Okay. triad yan. Ang dami. Dami na Kerubin. sumagot. Very good, Kerubin. Din si Shara, sabi niya triad. Si Kurt, si Carlo, Miguel, Joanna. Tingnan nga po natin. Ay, ay, ang red. Colors ba yan? Yes. Tama din naman po sila, di po ba? Kasi Yes, po, yan yes. po ay pag nagbilang sila ng 4, ay ang patak nila ay sa mga kulay na yan. Pero kasi pag iniba natin yung kulay, pwede din yun i-consider as triad. Ano po? Pero itong tatlong kulay na ito ay ang tinatawag natin na primary colors. Pero yung positioning po nila dyan sa color wheel ay triad. Ano po? Opo. Pwede rin. Yes. So next, ito kayang dalawang to. Ano kaya tong yellow at violet? Ano kaya yan, no? Ang ganda naman, may ano pa. Parang natin. Parang ano kaya ito? Tingin nga, number 2 na to ha, number 2. Tingnan nga natin. Reveal na natin. Ang sagot natin ay? Ang sagot? Yes, complementary. Kasi ma'am, di ba? Colors. Yan, tama si Shara. Magkatapat ay complementary. Ano po? Yan, Kerubin. Okay, Shara Cristel Duyak, tama. Ito kayang tatlong ito. Number 3, ma'am. Ano kaya itong tatlong ito? Blue-green, blue, and blue-violet. Ano kaya itong tatlong to? Parang ano natin yan. Diniscuss natin yan. Yung ano lang. Kanina lang. So, tingnan nga po natin. I-reveal ko na ha. Tingnan na natin kung baka makakahabol naman yung mga cuties natin. Yes. Yan. Adjacent. Di po ba? So, ang katabi ng blue-green ay blue. Ang katabi naman ng blue ay blue-violet. So, yan po ay parang aandar lang. Katabi ng blue-violet ay violet. Ang katabi ng violet ay red-violet. Ang katabi ng red-violet ay red. Di po ba? Parang sunod-sunod lang po yan. Ano po? Yes. Kaya sinabi ko adjacent colors dahil magkatabi lang talaga. Yes, opo. So, tama sina Joanna, Carlo, at si Ariana, at si Rogen, at si Joseph. Althea, Iglesia. Yes po. So, number 4. So, triad. Ano kaya ang ka-triad color scheme ng yellow daw? Nabulag na mama ko. Yan ay, green. Ano kaya ang ka-triad ng ating green? Ano kaya ang ka-triad ng green? Magbibilang tayo ngayon. Ano po? So, mula dyan sa green na yan. Green yan ha, green. So, magbibilang tayo ng ilan nga po, Chutorut? 4. Dapat, so, magbibilang tayo ng mula dyan. 1, 2, 3, 4. So, tingnan nga natin. So, ang number 4 ay violet. At ang kasunod pa po ay, sabi ni Shara, ay purple and orange. So, tingnan nga natin, violet at orange. So, tama. Yes. Tama po sila. Tama sila. Tama, ma'am, si Kerubin. Yes, si Kerubin. Ang dami, ma'am, tumama. Si Cassandra. Yan. Hello, Renz. Hello, Renz. Yes, ma'am, tama sila. Kasi triad ano po, nagbilang. Kung saan kayo lagi mag-uumpisa, bibilang lang kayo ng 3, tapos yung pa-4 ay iyon na, ang katriad. Ano po, kaya nga try, di ba? 3, tapos yung pa-4, yun na yun. Ano po? So, ayan. So, enumerate the 3 basic method of transferring. Ano kaya yung 3 method? So, tingnan nga po natin yung 3 method. Ano-ano kaya yun? Natatandaan pa kaya nila? So, tingnan nga natin. So, ano nga po yung una? Chutorut. Ang una ay? Yes. Pa-type nga ako, mga cuties. Bilisan yung pagta-type ha. Mabibilis naman kayo mag-type sa cellphone. Yan, hindi pa nila, siguro late lang tutorial. Yan, meron na. Nakikita ka na. And, okay. Next po ay hot iron transfer. Kaya yung huli. Ayan, ang bilis ni Francine Joy. Stamping. Merong nagsabi ng stamping. Hot iron tracing. Yan. Ayan, stamping or pouncing. Ayan, ma'am. So, nakakatuwa, ma'am. Parang ang saya-saya natin ngayon dahil ang gagaling ng ating mga cuties. Ayan. Baka, ma'am, tayo ay makakahiling sa ating mga cuties. Ano po? Baka po pwede nilang
i-post ito. Gawin nila at i-post. Ano po? So, in a short bond paper or kahit anong uri ng papel meron po sila. Kahit na ordinary yung papel, kung wala silang bond paper na available, pwede naman yung mga, kahit na may papel sila sa bahay na hindi nila ginagamit. No? Yes, ma'am. Opo. So, copy the picture of any of the embroidery design. So, pakikopya lang po niyan. Maalin po dyan sa dalawa. Then, choose the color combination you prefer to use. Kulayan nyo lang po yung mga design na gusto ninyo. Yung prefer combination you prefer to use. So, kayo tapos, po yung mag-design. Tapos, Tutor Josa, pwede nila i-post doon sa sa ating Itulay na Facebook page. Yes, ma'am. Sa Itulay po, pwede po tayong itag. Ano, ma'am? Ikaw, ako, tsaka yung dalawa ni Tutor Josa. Opo. Aantayin po namin yan, ha? Baka po pwede makalambing. Opo, sa mga busy din. Sa mga busy schedule din po ng ating mga cuties. Baka po wow, sige daw. Yes, sige. Okay, gawin natin ito. Ayan, ma'am. Meron na akong nakikitang mga gagawa. So, sana po ay madagdagan yung mga gagawang yan. Kasi simple lang naman, mapapractice pa yung coloring skills nila. Naman nila. Yung prefer nila na color combination. Kumbaga, ma'am Chutorot, ay walang maling gawa dito. Ano po? Walang mali. Yes. Kumbaga ay magdi-design lang kayo, magko-color lang kayo. Ano po? Parang babalik tayo sa pagkabata. Coloring lang tayo. Pero siguro ngayon ay mas upgraded version na kasi alam na ma'am nila yung color combination. Ano po? Oo. Kung ano lang yung nila, kung ano yung gustong-gusto nila na color combination. Tsaka kung ano man yung kulay na gusto ninyo, wala pong mali doon, ha? Basta gusto ninyo na kulay. Yes, ma'am. So, ayan. So, ano nga po ba ang kahalagahan ng color sa embroidery work? Bakit ba natin pinag-aaralan ng kulay? So, ayan po. It sets the tone for the entire piece of work. Yes. So, kagaya po ng nabanggit natin kanina, Chutorot, ano? Yes. So, nagdadagdag po ito ng ano po, nagdadagdag ng buhay sa iyong gawa, sa iyong mga, kung ano man yung embroidery designs na ginagawa mo. Kung pwede din naman, Tutor Josa, na ayaw nila ng kulay, pero talaga ang kulay ay mahalaga, lalo na kung ikaw ay nasa embroidery work or works, dahil ito ay nakapagbibigay ng buhay, or saya, no? Yes, ma'am. Opo. Tsaka po nga, sabi nga, depende nga po sa kanila. Kung gusto nila ay medyo dark yung kanilang piece of art, edi siguro po ang kanilang nararamdaman that time ay medyo sad, di po ba? Tapos pwede naman pong sobrang happy. Ano po? Saka Tutor Josa, ang kulay ay pwede din naman kayong red, pwede naman pink, pwede naman yung green, no? Dahil ang kulay ay binigay naman yan sa atin na free to use, no? Hindi natin haluan ng Yan, maybe cool, warm, bright, or dull. Yes, tama po kayo. So, ayan po, Chutorut, para po sa kanila, kung gusto po nila ng additional information, or ito po yung mga pinagkunan namin. So, handicraft making exploratory course po, and ang pictures po ay from Canva. And, ayan. So, Chutorut, ayan. So, ayan. Chutorut, ang saya-saya po natin ngayon. Ano po, ang kulay-kulay ng ating episode ngayong araw na ito. Kasi po, nagkasama po ulit tayo. Ano po, ang kulay-kulay po. So, ayan. So, maraming salamat po muli sa ating mga cuties. Hindi na po namin kayo mababati isa-isa dahil po tayo ay overtime na. So, again, ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Chutorut? Okay, ako naman ang inyong guro na taga Davao City. So, magbisaya po ha. Salamat kaayo sa inyong tanan, sa mga Bisaya din ha, ng mga cuties. Dagan kaayong salamat sa inyong pagtanaw. I hope na next Friday, kita-kits na punta para marami pa tayong matutunan about embroidery, about colors. No? Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo. Yes po. At wag po niyong kakalimutan, sina Tutor Mark, Tutor Nexel, at Tutor Liway. So again, thank you po. Tutor, thank you po.
Thank you, po. Tutor Josa. Thank you, Tutor Joy, sa ating Thank you po, Tutor director. Joy. Thank you.